Wala ba siyang reply? Or ang tagal niyang mag-reply? And sometimes nainis ka na. Ang dami mong iniisip na baka ganito na siya, may ginagawa na siyang kalokohan, or ganito. You know, hindi aksidente na napanood mo itong video na ito. Kasi kapag nagawa mo itong may advice ko, itong 11 na advice ko sa video na ito, I promise you, meron kang matutunan, and I promise you, mag-iiba yung situation mo. I promise you, hindi ka na magbebeg ng attention mula sa kanya. And I promise you, meron siyang reply na sa'yo kapag nagawa mo lang to. So kung gusto mong malaman, gusto mong magbago yung situation mo, make sure na panoorin mo hanggang sa last part. Tara, simulan na natin. Anyway, sa panahon ngayon na online na yung mga media of communication, mga transaction, and talagang ganito na talaga ang generation natin ngayon. And ang hirap kapag hindi nagre-reply yung taong mahal mo or yung taong tinextan mo, crush mo, or whatever, kasi hindi mo naman nakikita yung kanilang ginagawa, ang aktual na kanilang ginagawa, kung bakit hindi siya nagre-reply, kung nagsasabi ba siya talaga ng totoo, or kung may something na tinatago, may something na ginagawa pala. But kahit anong ginagawa niya, hindi yun ang talagang importante. Ang importante dito ay ikaw. Dapat kontrolado mo yung situation, dapat kontrolado mo yung emotion mo, kontrolado mo yung situation mo, and I'm pretty sure makokontrol mo yung buhay at yung situation mo at yung relationship nyo. Not in a way na magiging controlling ka naman, maging manipulative, but at least alam mo yung direction. At mas maganda yung takbo ng relationship. And number 1 na dapat mong gawin, at palagi ko itong sinasabi sa mga past videos ko, at napakalaga na talagang ito ang gagawin mo. Okay? Number 1. Turn off your phone or leave your phone. Kasi once na binabantayan mo palagi, naghihintay ka palagi ng reply niya, tapos wala siyang reply, kawawa ka. Nagsasayang ka na ng oras mo, ginagalit mo lang yung sarili mo, iniinis mo lang yung sarili mo, kinakawawa mo lang yung sarili mo, and wala kang mapapala dyan. Hindi po yan nakakatulong. And para maiwasan mo na palagi siyang iniisip. Kasi once na palagi kang naghihintay, andun yung hope kasi. Yung false hope na umaasa ka na mag-reply siya dahil sa anumang klase ng tinext mo sa kanya. Maaring may drama, maaring galit, maaring nagbabanta ka na sa kanya and you are expecting na mag-reply siya tapos wala. Sinong kawawa? Ikaw. Sinong mababadtrip? Ikaw. So kung gusto mo na mag-reply na siya sa'yo, at hindi ka na nahihirapan, leave your phone. Disconnect ka sa mga wifi. I-turn off mo. And maghanap ka ng bagay na mas magandang ginagawa mo or nagfo-focusan mo and you'll see. Hindi mo mamalayan tumatakbo na ng oras. Natatapos na yung oras. Hindi mo mamalayan yung focus mo unti-unting nawawala na sa kanya. Okay? Yun yung number 1 na dapat mong gawin. Proceed na tayo sa number 2 na dapat mong gawin. Tigilan mo ang pag-assume kung bakit wala siyang reply. Kung hindi ka naman sigurado kung bakit anong nangyari sa kanya, pero sometimes, like for example, nagpaalam naman siya ng maayos, meron siyang pinupuntahan, siyempre naman, of course, kailangan mo na malaman baka may nangyaring masama na sa kanya. Napakahalaga po na kailangan mong kontrolin ang pag-iisip ng kung ano-ano, na baka meron siyang ganito, baka ano nang ganito, baka ganito. Nag-a-assume ka na ng kung ano-ano sa isip mo, wala naman talagang nangyayari na ganun. Yung iniisip mo na baka napainom siya, napasama sa iba, kaya hindi na siya nagre-reply, kaya hindi mo siya makontak, kaya ganito. Yun na yung tumakbo sa isip mo. Ngayon, nung dumating siya, umuwi siya, yun pala, nasiraan lang ng gulong, walang signal sa napuntahan niya. Kung ano-ano nang na-chat mo sa kanya, kung ano-ano nang na-text mo na sa kanya, tapos nabasa niya, nasaktan siya. Okay? So yung mga text na yun, hindi na pwedeng may balik kasi nakita niya, masakit yun. Nakakasira yun sa relationship. Okay? Hindi ko sinasabi na 100% na perfecto ka na. Now, wala kang maisip. Siyempre, magdududa tayo dahil mahal natin. Pero kung alam mo na parang sumusobra ka na at alam mo na ikaw talaga yung tao na ganun, na sobrang assuming, sobrang kung ano-ano ang naisip mo, sila talaga ganito ang mga babae. Tapos, palagi ka namang mali. Palaging hindi naman tama yung mga iniisip mo, you need to control yourself. Kasi, ikaw ang kawawa. Ikaw yung nai-stress.
Sinisira mo lang yung utak mo, sinisira mo lang yung mood mo, and nagiging toxic ka po kung ganun, kaibigan. Okay? Mas mainam pa din na hintayin mo na siya talagang magsabi kung anong dahilan, kung bakit hindi siya nagre-reply, kung bakit tatagalan siya, kung bakit ang bagal niyang mag-reply, hintayin mo. Hindi ko sinasabi na mali yung naiisip mo na baka ganito siya, hindi po. Pero mas maganda yung sure pa din. Okay? Ibawasan or iwasan ang pag-assume. Number 3 na dapat mong gawin ay don't text him. Especially kapag palaging ikaw yung palaging nagte-text sa kanya, palaging nagre-reach out sa kanya. Tapos ang bagal niya, ang tagal niyang mag-reply. Tapos palagi ka ba nang nagte-text sa kanya? Please, kung nararamdaman mo, kung napapansin mo na hindi siya interested sa'yo, don't text him. Parang awa mo na. Magbigay ka naman ng konting honor sa sarili mo, kaibigan, please. Kung hindi sila nagte-text, kung hindi sila nagre-reply, kung ang bagal-bagal nila, don't text them, please. In that way, nape-preserve mo yung pagiging high value mo. In that way, napapatunayan na ikaw yung tao na may sariling mundo, na hindi natatakot na mawalan kasi meron ka na. Okay? Kasi ang mga taong laging nag-ahabol, laging nagte-text, ibig sabihin kasi wala silang matibay na foundation, wala silang sometimes goal na pinagkakabisihan, kaya ang daming oras na nibibigay sa taong kung sino man yon, nakachat mo or mahal mo, whatever, or crush mo, or ka-flirt mo, whatever. Please, hindi sila nagte-text, nakikita mo, nararamdaman mo na hindi sila interested, don't text him or her. Okay? Next na dapat mong gawin ay kung talagang hindi mo mapigilan na gusto mo talaga siyang i-text, meron kang talagang gustong ibuhos sa kanya, maghintay ka ng 24 hours bago ka mag-text ulit. After mong nag-text, nasabi mo na lahat, wait again for 24 hours. Malay mo, meron talaga siyang dahilan, magandang reason kung bakit hindi siya nagre-reply, kung bakit hindi siya nagte-text. So, bigyan mo siya ng oras, bigyan mo siya ng space, bigyan mo siya ng panahon na magpaliwanag. Bigyan mo siya ng oras na baka ganito kasi talaga meron siyang matinding dahilan kung bakit. So, 24 hours mga kaibigan. Maghintay ka ng 24 hours bago mag-text ulit. Okay? Number 5 na dapat mong gawin ay i-distract mo yung sarili mo sa pag-iisip sa kanya, sa pag-focus sa kanya, para maiwasan mo ang pag-reply mo, pag-text mo ng mas marami pa sa kanya. Kailangan na meron kang ibang ginagawa. Kasi kahit na iwan mo yung phone mo, kahit na i-turn off mo pa yung phone mo, kahit na sabihin mo na ayaw ko na siyang isipin, kahit na sabihin mo na maghintay ako ng 24 hours para mag-text sa kanya, kung wala kang ibang ginagawa, talagang mapapatext ka sa kanya. Kasi hindi ka nadidistract eh. Yung focus mo nandun pa din sa kanya. Yung focus mo nandun pa din sa pinoproblema mo. Yung focus mo nandun pa din sa iniisip mo. Kaya napakahalaga na merong distraction sa focus mo na yon. Or I mean dito is redirect mo yung focus mo. Kung meron kang maghanap ka ng pwede mong gawin mo hanggang sa hindi mo mamalayan, tumatakbo na palang oras. Kung meron kang trabaho, mag-focus ka sa trabaho mo. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, tumatakbo na palang oras. Okay? Ayos ba? Distract yourself. Number 6. Dapat palagi kang ready or nire-ready mo na yung sarili mo to accept the reality na hindi siya interested sa'yo, that he doesn't like you, that he doesn't love you anymore. Kapag ganun na yung nangyayari, especially kapag matagal na yung ganyang situation nyo, na hindi siya nagre-reply sa'yo, paulit-ulit na lang na ganyang situation, kung ano-ano ang kanyang nirarason, at talagang parang may guts ka na there's something wrong, you need to be ready. Kailangan na nire-ready mo na yung sarili mo that anytime ay mag-propose na siya, or sabihin niya that he doesn't like you or doesn't love you anymore. Para hindi ka mabigla or para ready yung katawan mo. Kasi kung ang palagi mong iniisip ay mahal ka kasi hindi lang siguro siya nagre-reply kasi busy siya, ikaw na yung gumagawa ng rason para lang maisip mo na mahal ka pa din, para lang maisip mo na interesado pa din siya sa'yo, ikaw na yung gumagawa ng rason sa isip mo. And ang tendency dito, kapag nalaman mo, kapag sinabi na niya, o kapag nakita mo na hindi talaga siya interested sa'yo, meron kang nakita na meron na siyang iba, yung impact sa'yo ay grabe, 1,000% Newton force, whatever. Kasi ikaw mismo ay hindi mo nire-ready yung sarili mo. Okay? While kung nire-ready mo yung sarili mo, unti-unti mong tinatanggap that anytime ay talagang iwan na niya ako. Hindi ko sinasabing hindi masakit. Pero yung sakit na marireceive mo ay mas maliit na.
At hindi na yun enough para mabaliw ka. Hindi yun enough na sakit para yung goal mo ay masira. Para sirain mo na din ang buhay mo. Kasi maliit na yung impact. Okay? Kaya, mahalaga na palagi mo nire-ready that anytime meron siyang iba or hindi ka na gusto. Okay? Number 7. Don't tell to everyone. Kung meron kayong problema na ganun, kung hindi siya nagre-reply na ganun, iwasan mo na kinukwento sa lahat ng tao. Lagi mong tatandaan, kahit best friend mo yan, kahit kaibigan mo pa yan, hindi po lahat ay nakikigo sa'yo. Hindi po lahat ay nasa'yo yung sympathy. Okay? Hindi ko sinasabi na never kang mag-open ni numan, pero iwasan mo na palaging sinasabi or iwasan mo na sasabihin sa lahat ng tao. Kung meron kang pinagkakatiwalaan, kasi mahalaga na mag-open ka din, sa kanya mo i-open. Yung talagang mapagkakatiwalaan mo, yung talagang subok mo na sa hirap ay ginhawa, hindi ka bibitawan, hindi ka tatalikulan, at hindi ka tatadorin. Okay? Pero, iwasan mo na i-share sa lahat ng tao na halos kapitbahay mo na kahit hindi mo close na kaibigan ay sinasabi sa kanila na ganito yung situation mo. Kasi baka pagtalikod mo, tinatawanan ka lang. Iwasan mo ang mga bagay na yun. Okay? Next, dapat mong gawin. Number 8. Don't post on social media. Wag kang magpo-post sa social media. Pinagtatawanan ka lang. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng tao nakiki-agree sa'yo. Hindi lahat ng tao kahit may drama pa or whatever ang i-post mo ay merong sympathy ay sa'yo. Yung iba pinagtatawanan ka, yung iba sinisiraan ka na at hindi yun nakakatulong sa relationship nyo at sa'yo mismo. Okay? Number 9. Wag mo na siyang hintayin na mag-reply or mag-text sa'yo. Ito ang mahirap. Kasi especially kapag umabot na ng linggo, wag ka nang umasa na maghintay. Mag-focus ka na kung gusto mong magpayaman, mag-focus ka doon. Kung talagang siya ang para sa'yo, babalik at babalik yan, gagawa ng paraan. Wag ka nang maghintay at wag ka nang umasa pa. Okay? Number 10. Mag-focus ka na sa sarili mo. Self-improve, mag-focus ka na sa goal mo, sa totoong assignment mo dito sa mundong ibabaw. Kasi, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo nabubuhay para kumain lang, magtrabaho, magpakahirap, and then tumanda, mamatay. Kahit may mag-asawa ka, mag-anak kayo, tumanda, hindi po. Meron tayong assignment na specific na binigay ni Lord sa atin. Doon ka na mag-focus. Alamin mo, Lord, anong gusto mong gawin ko sa buhay? I am here. I am willing, Lord, to obey sa anong sabihin mo, anong gusto mong gawin ko sa buhay. Gusto mong mag-focus doon. And itong sinisigurado ko sa inyo, mahanapan nyo ang tunay na saya doon, the joy and the peace of mind na maibibigay ng Panginoon sa'yo because He is the Prince of Peace. Okay? So mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa pag-grow mo, sa attitude mo, sa pagiging ikaw. Okay? And last but not the least, na may advice ko sa inyo, number 11, ay wag mo siyang pipilitin na makipag-usap sa'yo ng personal kapag hindi siya nagre-reply. O kapag ang bagal niya, ang tagal niyang mag-reply, hindi siya interesado sa pagre-reply pag-text sa'yo. Wag mo siyang pipilitin na kausapin sa personal because masasaktan ka lang. Kung talagang interested siya sa'yo, kung talagang meron siyang pakialam sa'yo, kung talagang mahal ka, siya yung magre-request, siya yung magpapaliwanag, siya yung gagawa ng paraan at hindi ikaw. Kung hindi siya interested na makipag-usap sa'yo ng personal, wag mo siyang pipiliin. So ngayon, I hope na meron kayong natutunan. I hope na makakatulong itong video na to sa inyo at sa relationship nyo at sa situation nyo. That's it. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye.